Sabi nga nila na habang nabubuhay tayo ay marami tayong mamahalin. Ngunit ang isang taong ito, bakit isa lang ang minahal? Humantong pa sa kahit ang puso nito ay ibinigay niya sa kasintahang nangangailangan lipatan ng puso niya. Ngunit imbis makagaan sa pakiramdam ng kanyang kasintahan dahil may bago ng puso ito, pero peligro pala ang hinatid. Masasayang lang ba ang puso na alay nito? Kababalaghang kwento, may binibining imahinasyon. Ito ang aking nasaksihan sa aking pinsan na may boyfriend na inalayan siya ng puso nito upang madugtungan ang kanyang buhay. Ako si Marites at ito ang aking kwento. Maaga pa lang ay nakikita ko na ang nobyo ng aking pinsan na nasa harapan ng bahay nila na may dalang bulaklak. Lagi iyon, kaya hindi na ako nagtataka pa. Bilib din naman ako sa pinsan ko na natiyagaan nila ang isa't isa, kaya tumagal na rin sila ng mga 5 taon. Samantalang ako, swerte nang makaabot ng 2 taon. Sa akin kasi, pag nakita kong hindi na ako masaya at makikitaan ko na ng hindi magandang pag-uugali ang aking nagiging nobyo, ay nilalayaon ko na ang mga ito at hinihiwalayan. Ni hindi ko man lang sila nakikita ang nag-aaway na dalawa, kaya naman malapit na akong mainggit sa kanila. Kundi lamang ang naging nobyo ko ngayon ay maalalahanin din, kaya di na ako lubos na naiinggit. Nakita kong pinagbuksan ng pinsan ko ang kanyang nobyo ng pinto. Hanggang doon na lang ang aking pagtingin sa dalawa dahil tinawag na ako ng nanay ko na kakain na raw kami habang nasa bintana ako at tumitingin ng mga dumadaan. Halika na anak at kumain na tayo. Baka lumamig na ang kape mo. Opo inay, papunta na po ako. Habang papalapit ako sa aming lamesa ay dumungaw muna ako sa nadaanan kong maliit naming bintana. Ito lang ang nagustuhan ko sa umaga, ang makalanghap ng sariwang hangin na nagmumula sa labas ng bakuran naming. May mga damong kulay green at puno at makakain ng masarap na agahan. Nakita ko si Itay na ginagatasan pa ang aming baka upang aming inumin. Kasama niya ang bunso kong kapatid na lalaki. Masarap lang dito sa probinsya, mga sariwang pagkain. Hinanap ko nga ang ganitong buhay nung mapadpad ako sa Manila. Nagbakasyon kasi ako sa isa kong tita na naroon, na kapatid ni mama. Oo, maganda naman ang mga kasangkapan nila dahil makabagong teknolohiya. Pero para sa akin, hindi ko pa rin ipagpapalit ang pamumuhay dito sa probinsya. Naalala ko noon na kahit malunggay na ipangsasahog sa tinola ay binibili pa. Hindi katulad dito sa probinsya na kung wala kang tanim, pwede kang manghingi sa kapitbahay. Kaya naman sobrang tipid namin dito sa probinsya. Basta masipag ka lang magtanim, ay mabubuhay ka. Kaharap ko na ang aking mga magulang at kapatid na kumain, na tinawag ng aking ina kanina. Sarap lang talaga kapag salo-salong kumakain ang magpapamilya. Ganado ako lagi. Kaya naman, nararamdaman ko na naman ang aking pagtaba. Maya-maya ay nagpaalam ako kay inay na pupunta kay Lara upang makipagkwentuhan at pumayag naman ito. Dali-dali akong pumunta kanila Lara nang makasalubong ko ang kanyang ina na tiyahin ko. Kapatid siya ni inay. Sinanyasan ako nito na nariyan na raw ang nobyo ni Lara. Nang hindi alam ni tita ay naon ako na itong nakita noong pagdungaw ko sa bintana namin kanina. Umuo lang ako at nagpahinga sa kanilang terrace, dala ang aking libro na paborito ko. Naisipan kong magbasa na lang ako. Nakita naman na ako ng aking pinsan, kaya alam niya na naroon ako. Malapit lang ako sa kanilang kinalalagyan, kaya hindi mawawala ang marinig ko ang kanilang kwentuhan.
Nang maya-maya ay nagpaalam na ang kanyang nobyo na aalis na raw ito. Pero bago yon itinawag ako ng pinsan ko upang ipakilala sa kanyang nobyo na nalaman kong si Ruel pala ang pangalan nito na taga kabilang baryo. Nakipagkamayan ito sa akin. Ewan ko ba kung bakit nang kinamayan ako nito ay tila napaso ako at kinabahan. Ibang-ibang kabog ng dibdib ko rito na tila nararamdaman din ng lalaki iyon dahil iba ang pagkatingin nito sa akin. Naisip ko tuloy na bago umalis ito na kung dahil ba iyon sasabi ni Lolo na nakikitaan niya raw ako ng kakayahan na naman ako sa kanya, na meron daw akong third eye na may sixth sense na pwede akong makaramdam ng mga bagay o makakita ng hindi nararamdaman o nakikita ng ibang tao. Nang makaalis na, ang nobyo ng pinsang ko ay nagkwentuhan na kami. Sinabi nito sa akin na nagpupumilit na siyang pakasalan siya ng kanyang nobyo, ngunit ayaw daw nito. Kaya tinanong niya kung mahal siya nito at bakit natanggi. Ay oo naman daw na kahit ang buhay nito ay aalay, alang-alang sa kanya. Napangiti na lang ako sa sinabi ng aking pinsan at napasabi sa aking isip na napaka-sweet talaga ng nobyo nito. Pero kahit ako ay napapaisip din na kung bakit ayaw pa nitong magpakasal sa pinsan ko samantalang mahal naman pala niya ito. Hindi ba ito natatakot na baka maagaw pa ng iba ang puso ng aking pinsan at maging asawa nito na gayong gustong-gusto rin pala niyang lumagay na sa tahimik ang buhay nila? Naipayo ko na lang sa aking pinsan na hindi naman kasi mahalaga o kaya hindi naman basihan na pakasalan ka ng isang tao para lang malaman mong mahal ka talaga niya. Sa bagay ate, may katwiran ka nga dyan. Dahil sa payo ko dito ay hindi ko na naringgan pa na dumaing itong muli, kundi na kontento na itong igalang ang pasya ng kanyang nobyo. Sumapit ang kaarawan ng pinsang ko at hiniling nito na dahil kaarawan niya ay ninanais niyang mag-double date daw kami kasama ang kasintahan ko. Nung una ay napa-oo ako, kaso naisip ko bandang huli na kung papayag ba ang kasintahan niyang si Ruel at ang nobyo ko din. Kinagabihan dumalaw sa bahay ang aking kasintahan at nasabi ko yung balak ng aking pinsan na mag-double date daw kami. Na ang gusto nito ay sa bahay ng kasintahan niya siya maghahanda dahil para maiba naman daw ang lugar ng handaan. Pumayag naman ang aking kasintahan ngunit sinabi nito sa akin na hindi kami magpapagabi sa bahay nito dahil malayo-layo din ito sa aming baryo. Nasa kabilang baryo kasi ang bahay nila Ruel. Nagkasundo naman kami ng pinsan ko. Umaga pa lang ay gagayak na kaming pumunta sa bahay ni Ruel upang pagdating ng hapon ay makauwi rin kami. Gusto raw niya kasi makasama ang magulang nito at makilala ng lubusan. Na kahit na tumutol na sana si Ruel na huwag muna sa birthday ni Lara. Magkita sila ng pamilya nito. Ang kaso mapilit talaga si Lara. Kaya wala nang nagawa pa sa gustong mangyari si Ruel ni Lara. Araw ng Sabado ay maaga pa lang ay nagluto na kami ni Lara na mga dadalhin namin kanila Ruel. Maaga rin pumunta sa amin ang aking nobyo upang sabay-sabay na kaming pumunta kanila Ruel. Sumakay kami ng tricycle at pagkatapos bumaba kami ng Pantalan. Doon ay sasakay pa kami ng isang bangka upang tumawid patungo sa baryo nila Ruel. Uy! Lara! Malaylayo rin pala ang bahay nila Ruel. Kaya pala hindi sang-ayon si Ruel na doon ka pa sa kanila mag-celebrate ng birthday mo. Basta. Panahon naman na para makilala ko ng lubusan ng kanyang mga magulang at pamilya Hindi naman pwede na siya lang ang nakakakilala sa aking pamilya. Dahil sa sinabi nito ay hindi na ako nakapagsalita pa dahil may katwiran din naman siya. Kahit ako ang tatanungin, gusto ko din makilala ng lubusan kung anong mayroong pamilya ang nobyo ko. Habang nakasakay na kami sa bangka, ay natuwa ako sa tubig dahil napakalinaw. Kita ko ang ilalim ng sapa.
Patawid kami sa baryo nila Ruel. Malamig ang tubig at masarap hawakan habang umaandar ito. Nakita ko na busy si Manong na may-ari ng bangka sa pagtanaw kung saan kami bababa. At maya-maya nga ay nakarating na kami sa pantalan. Napatingin ako kay Manong na may-ari ng bangka dahil may sinasabi ito. Magtatagal ho ba kayo sa lugar na yan? Bakit nyo naman po natanong, Manong? Delikado kasi ang maabutan ng gabi sa baryong yan. Masyadong madilim ang daan dahil hiwa-hiwalay ang mga bahay at pagitan. Kaya huwag kayong magpapagabi. Antayin ko kayo hanggang alas 4 ng hapon dahil iyon ang huling biyahe ko. At ako lang ang bangkero dito. Sige ho, Manong. Pakiantay na lang ho kami. Umalis si Manong pagkabigay ko ng bayad dito. Nakita ko na lumingon pa ito sa amin kahit malayo na ang bangka nito. Kaya naman ay tila na misteryuhan ako kay Manong. Ewan ko ba kung bakit nakikitaan ko ito ng takot sa mukha kanina habang nagsasabi ito na dapat ay hanggang alas 4 ay dapat nasa pantalan na kami. Paalis sa lugar ng nobyo ni Lara. Malayo-layo rin ang aming narating magmula sa pantalan na pinanggalingan namin. Gusto ko na talagang magreklamo kay Lara kung hindi lang ako nag-aalangang masira ang araw ng kaarawan nito. Maya-maya ay natanaw na nga namin ang nakangiting si Ruel na sinasalubong kami. At nang makalapit sa amin ay kaagad na binitbit nito ang dala ni Lara. Saka masayang niyaya niya kami kung saan naroon ang bahay nila. Malayo pa lang ay natutumbok na ng daanan namin ang bahay nila Ruel. Ito ay yari sa kahoy, hindi rin naman makalakihan at hindi naman maliit. Masaya kaming niyaya nito nang makarating kami sa bahay nila at nakita naming nakaupo sa sala ang kanyang pamilya. Binati namin ni Lara ng magandang umaga ang mga ito, ngunit tanging pagtangulang ng kanilang ulo ang itinugon ng mga ito sa amin. Inilagay na ni Ruel ang pagkain sa lamesa at niyaya niya kaming pumunta sa kanilang terrace upang doon pumwesto muna at magkwentuhan kami. Na habang ang pamilya ni Ruel ay panay lang ang masid sa amin. Kaya naman ang pumunta si Ruel sa kusina at maiwang kami sa terrace ay pabulong ko itong kinausap. Nakita mo na? Hindi tayo welcome sa kanila. Tinan mo nga, mga walang kibo. Ikaw naman kasi, nagpupumilit kang pumunta dito. Siyempre ate, nahihiya lang sila sa atin. Ngayon lang kasi nila tayo nakita. Basta. Hindi ko gusto ang kinikilos nila. Muli ay sinulipan ko ang pamilya ni Ruel sa sala. Nakita ko na tila may masinsinan pa silang pinag-uusapan. Kung hindi lang talaga kay Lara, ay nagyaya na akong umuwi. Hindi ko gusto ang nasa paligid namin at mga tinginan ng mga tao sa paligid namin sa isa't isa. Nang magtanghalian na, ay nagyaya na si Ruel na kumain kami. Pumunta na kami ni Lara sa lamesa na ang pamilya ni Ruel ay mga naroon din. Nakita ko na may sariling mga pagkain na hinanda ang kaanak ni Ruel, ngunit tila sa kanila lang nakaharap iyon. At ang amin dalang pagkain ang minabuti naming kainin. Total sa tingin ko ay sang-ayon naman ang pamilya ni Ruel sa nangyayaring kainan. Nabusog ako sa handaan na niluto namin ni Lara. Nakita ko na kausap na nito si Ruel, na kami naman ang nobyo ko ay nag-uusap din. Dahil sa pakiramdam ko na hindi talaga kami gusto ng pamilya ni Ruel na naroon, ay panay na ang tingin ko sa pambisig relo ko upang abangan kung mag-aalas 4 na nang makauwi na kami ng maaga. Nang sumapit na nga ang alas 4, niyaya ko na si Lara na umuwi na kami. Ngunit tumawad pa ito ng 1 oras. Sabay pumunta kay Ruel upang mag-usap pa sila. Sa isip ko, nalintikan na.
Sabi ko na eh. Humirit pa ng 1 oras. Inis na ako sa pinsan ko dahil sa hindi ba nito nakikita o nararamdaman na tila ayaw sa kanya ng pamilya ni Ruel. Ginugusto pa niyang manatili at magtagal kasama ang mga ito. Nang maya-maya nga ay may babaeng pumasok sa bahay nila Ruel. At nang makita kami nito, ay tila napaismid ito sa amin habang papunta ito sa mga magulang ni Ruel. Na ang magulang naman ni Ruel ay nakangiting sinalubong ang babae. Niyaya pa ng nanay ni Ruel na kumain sa lamesa. Ngunit tumanggi na ang babae at narinig kong kumain na raw siya. Pinagmasan ko ito nang makita ko ang galaw at kilos nito na tila may hinahanap. At nang mahagip ng mata nito sila Ruel at Lara na nag-uusap ay tila sumimangot ito. At tingin ko may gusto ito kay Ruel. At nang lumapit na sa amin si Lara at Ruel ay sinabi nitong kababata niya ang babae na itinuturing ng kamag-anak ng kanilang pamilya. Kaya kahit maglabas-pasok ito sa kanilang bahay ay okay lang. Niyaya ko na si Lara na umuwi na kami dahil nakita kong matalim nang makatingin kay Lara ang kababata nito na tila nagsiselos. Magpapasalamat naman ako nang palihim nang sa wakas ay nagpasya na si Lara na umuwi na kami. Nagpaalam si Lara sa magulang ni Ruel. Ngunit katulad kanina, na tanging pagtango lang ang tinugon ng mga ito kay Lara. Nang magpaalam din si Lara sa kababata ni Ruel, ay hindi ito tinugunan. Ang sinabi ni Lara sa halip ay umalis ito sa kanyang pwesto at pumunta sa terrace nila Ruel. Hinatid kami ni Ruel patungo sa pantalan, ngunit mabilis dumilim. Kaya gumamit na kami ng flashlight upang makita namin ang daan. At totoo nga ang sabi ni Manong na madilim ang lugar na aming binabagtas ngayon. Sinisisi ko na sa isip ko si Lara na kung bakit hindi nakikinig ito sa akin. Kung kanina pa sana kami nakauwi ay hindi kami gagabihin sa daan. Nang maya-maya ay magulat kami. Isang malaking asong itim ang humarang sa aming daraanan. Kaya naman ay napahawak ako sa aking nobyo na si Lara naman ay kay Ruel. Sinabihan kami ni Ruel na huwag kaming matakot dahil sa hanggat kasama namin siya ay walang mangyayaring masama sa amin. Pinuntahan ni Ruel ang malaking aso at binugaw niya iyon, ngunit hindi ito umalis. Bagkus ay umalulong pa ito nang nakakatakot. Kaya naman ay napayakap sa akin si Lara sa takot. Nang makita kong susugurin ng malaking aso si Lara, kaya naman ay nataranta ako. Nagsisigaw sa takot. Pero naisip ko na kailangan kong ipagtanggol ang aking pinsan. Nang makalapit ito sa aking pinsan, ay pinagpapalo ko ito ng payong na bitbit ko na habang dinadambanan nito si Lara. Si Ruel naman ay napasuntok na rin sa malaking aso. Nang dahil sa hindi nito masaway ay nagdesisyon na itong suntukin ang aso. Dahil sa suntok ni Ruel ay napaangil sa sakit ang aso. Matagal niyang tinitigan si Ruel na para bang may ibig ipahiwatig o sabihin ito bago ito umalis na tila na bahagang buntot. Si Ruel naman ay napagod sa pag-awat at pagsuntok sa aso. Nilapitan niya si Lara at niyakap ito. Nakarating na kami sa pantalan, ngunit wala na si Manong. Sa bagay, may oras itong sinabi sa amin. Natural, uuwi na ito nang wala pa kami. Ngunit nang maya-maya ay may biglang umilaw sa tubig sa may sapa. Na mapagmasdan namin ay si Manong pala iyon. Kaya naman ay nabuhayan ako ng loob at isinakay na kami nito. Kumaway si Ruel sa malayo nang huli kong makita at nabigla ako nang may nakita kong aso na lumapit ditong itim. At iyon ay kamukha ng lumusob sa amin kanina. Pero nakita kong hindi nito nilusob si Ruel. Bagkus ay sumunod lang ito habang naglalakad pauwi. Natakot ako sa akin nasaksihan ngunit hindi ko na lang sinabi sa aking nobyo at kay Lara ang nakita ko upang hindi sila matakot.
Kinabukasan, nagising na lang ako na napahangos ng punta sa aming bahay ang nanay ni Lara. Sinabi nitong nahihirapan huminga si Lara. Kaya naman kahit wala pa akong mumog ay napasugod ako sa bahay nila. Nakita ko si Lara na hinahawakan ng dibdib at hindi makahinga. Mabilis akong tumawag ng tricycle at tamang-tama naman. Malapit lang ospital sa aming lugar. Kaya madali namin itong nadala sa emergency. Kinabahan ako sa nangyari sa aking pinsan at naalala ko na may sakit nga pala ito sa puso, kaya naman na inatake ito. Hanggang sa lumabas na ng kwarto ang doktor at sinabing kailangan ng palitan ng puso ng pinsan ko. Kailangan ng transplant nito. Dahilan daw na hindi tama ang pagtibok ng puso ng aking pinsan. Kaya nagdesisyon na ang mga doktor sa madaling panahon na masalinan na ito ng puso. Tamang-tama pumunta sa bahay nila si Ruel at nabalitaan nito ang nangyari. Kaya napasugod ito sa ospital. Sinabi ko sa kanya ang kondisyon ng aking pinsan. Nakita ko sa mukha nito ang lungkot at dalamhati. Nang maya-maya ay magsalita ito na kung wala daw makuwang puso o donor si Lara, ay siya na lang ang magdodonate para madugtungan ang buhay nito. Hindi ko alam binibini kung bakit napaluha ako sa sinabi nito na para kay Lara ay handa siyang mamatay kung ikakadugtong naman ang buhay nito. Nainis ako sa sitwasyon na meron kami ngayon dahil hanggang ngayon ay tulog pa rin si Lara. Sinabihan na kami ng doktor na maagapan sana namin na magkaroon ng donor upang masalinan na si Lara nang hindi na maging komplikasyon ang buhay nito at mabuhay na siya ng maayos. Nakita kong pumunta si Ruel sa kanyang nobyang si Lara at hinalikan nito sa labi, pati sa noo. Na si Lara naman ay walang kaalam-alam sa nangyayari. Na baka sa paggising niya, wala na ang kanyang mahal na nobyo. Nakita kong naluluha si Ruel na ako naman ay naglulumong nakamasid sa magnobyo. Napasabi tuloy ako sa aking sarili ng, ang pag-ibig nga naman, kahit buhay, ibibigay. Kinaumagahan ay pinaghandaan na namin ang operasyon ni Lara. Dahil sa walang ibang donor, ay si Ruel ang gumustong magdonor. Hindi na namin siya naawat sa kagustuhan nito. At isinagawa na nga ang operasyon. Kinabukasan nagising na lang si Lara na hinahanap ang nobyong si Ruel. Napaluha na naman ako sa tagpong iyon. Lumipas ang 1 linggo, saka lang namin nasabi sa kanya ang totoo na wala na si Ruel. Umiyak ito at nagluksa. Nang isang gabi ay nagising na lang ako dahil may umaalulong na aso. Nang nakita ko ang mga magulang ni Ruel mula sa bintana na aking kinaroroonan. Nakatayo sila sa harap ng bahay nila Lara at matiyagang nakatitig sa harap ng pinto. Marahil hinahanap nila si Ruel kaya naparito sila. Maya-maya ay kumatok na ang nanay nito sa pinto. Nakita kong pinagbuksan sila ng tiya ko na nanay ni Lara. Pinapasok nila ang mga ito, ngunit tumanggi silang pumasok. Nakita ko yon sa pagsenyas ng kamay nila. Nag-usap ang dalawa. Ang nakita kong pag-iling ng ulo ng tita ko na wari nagsasabing wala roon si Ruel. Itinanggi ng tita ko ngayong gabi na wala na si Ruel dahil ang balak namin sa barangay na lang sila mag-uusap tungkol sa ginawang pagdonor ni Ruel sa puso niya kay Lara. May kasulatan naman. Sila na magbo-volunteer itong ibigay ang kanyang puso kay Lara. Natakot ako dahil nakita ko at nakilala ko ang isang aso na naroon ay kamukha ng lumusob sa amin noon. Nakaaligid ito sa mga magulang ni Ruel. Nang pagsarado ng pinto ng tita ko, nakita ko ang mga magulang ni Ruel ay nag-anyong aso. Kinusot-kusot ko ang aking mga mata na baka namamalikmata lang ako. Ngunit totoo ang aking nakita. Mukhang susugod sa bahay nila, Lara, ang mga ito. Hindi ata naniniwala
na wala na si Ruel sa bahay. Inamoy-amoy nila ang paligid, kaya lumakas ang kutob ko na mga aswang ang mga ito. Hindi pa rin umaalis sa harap ng bahay ang mga aso dahil siguro inaamoy nila na may amoy si Ruel sa bahay. Inisip ko dahil siguro sa puso ni Ruel naamoy nila sa katawan ni Lara. Kinabahan ako at natakot nung sandaling iyon, lalo na nang makita kong lumalapit na ang mga ito sa pinto nila Lara. Pinagkakalmot nila ang pinto nila na habang ang isa naman ay umiikot sa likuran ng bahay nila Lara. Nanlaki ang aking mga mata sa aking mga nakita, pero inisip ko na kailangan may gawin akong aksyon dahil baka ikamatay ng pamilya ni Lara ang paglusob ng mga aswang. Naalala ko ang sinabi ng aking lolong albularyo na kapag may aswang ay kumuha ako ng asin at pagsasabuyan ko ang mga ito. Gamit ang salitang Latin na itinuro sa akin ni Lolo, ay inorasyonan ko muna ang asin bago ako lumabas ng bahay namin. Dala ang asin ay matapang ko iyong isinaboy sa isang aso na nakita ko na malapit sa aking daraanan. Nag-aangil ito sa sakit, kaya naman ay nabulabog din ang mga kasama nitong mga aso at nagsipuntahan sa aking direksyon. Kumuha ako ng isang dakot na asin at pinagsabuyan ko ang mga ito. Nagsiangilan naman ang mga asong nalalapatan ng aking asin sa kanilang katawan. Nang hindi makayanan ay nagsitakbuhan ang mga ito papalayo. Ako naman ay napaupo na sa hingal sa aking pakikipaglaban sa mga asong itim. Napatingin ako sa bilog na buwan at nakita ko iyon na dati ay madilim. Ngayon ay maliwanag na. Nagdasal ako sana huwag na silang bumalik sa baryo namin, na maging mapayapa na ang aming lugar at ang pamilya ng aking pinsan na si Lara, na kahit hanggang ngayon ay pinagluluksa niya pa rin ang pagkamatay ni Ruel dahil sa alay nitong puso sa kanya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa muli po, ako po ay humihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel kung kayo bago pa lang po. Maraming salamat po sa inyong suporta at sana po hanggang sa huli po nating istorya.